So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, I'm just so excited to share to you to ibahagi yung message ng agency ko kahapon. Pero ngayon ko lang nabasa kasi nga 'di ba iba yung oras ko sa dito. Natutulog ako sa umaga, sa gabi ako nagigising. So pagkagabi hindi ko na i-check yung aking phone, diretso na ako work. So yun, sabi ng agency ko, I have a schedule already on my 21:08 a.m. So punta lang ako diretso ng Jensen. So mas maganda kasi after ko mag-work, 5:45 a.m. kasi yung out ko sa work. Sometimes 6 a.m. na ako nakakalabas. So diretso na akong punta ng Jensen guys to have my OWA. So doon personally kami mag-OWA. Tatlo kaming aplikante ang mag-OWA. And then sasagot ako doon sa isang katanungan. Okay? One by one magsasagot ako guys ng mga katanungan na hindi ko na itackle. So ito, parang importante itong tanong niya. Hindi ko rin yan na-search or hindi ko rin yan naisipan na itanong sa agency ko dati. Pero ngayon, tinanong ko talaga yung agency ko if ever. Para naman may reference yung mga mag-a-appearance in the future, okay? So yung katanungan ng isang viewer ko, hindi ko siya na screenshot, pero yung katanungan niya is possible ba daw na i-pick up or possible ba daw na ipa-courier or ipa-LBC, i-send through courier ang passport with visa. So yung katanungan, yung kasagutan na nakuha ko sa agency is hindi daw po pwede guys. It's not possible. That is why nagbibigay sila ng letter of testimony kasi yun yung dadalhin natin personally pag pick up natin ng passport with visa. Okay? So personally, pupunta tayo din personally para i-collect yung ating passport with visa. So sana nasagot yung katanungan mo, CC. So guys, dun sa mga nagtatanong na age limit, expenses, etc., dito papuntang Turkey or pa Romania, panoorin nyo na lang yung mga previous vlogs ko, okay? Para hindi na tayo paulit-ulit, guys. Pero yung age limit papuntang Turkey, mag-update ako in my next vlog. Not next vlog, siguro. In the future. Kasi may mga changes. Okay? So, gagawin ko siya ng panibagong vlog. Alright? So, yun na guys. Excited lang ako na i-share sa inyo. Like, what I have said, I will share everything in my journey sa pag-apply ko papuntang Turkey. Okay? Doon naman sa mga interesado pa din papuntang Romania, i-PM nyo lang ako or comment pa din kayo. Basta yung comment nyo guys or yung mga katanungan nyo, dapat hindi ko na itackle, hindi ko siya na-content. Okay? Kasi pag na-content ko na yung mga katanungan ninyo, sasabihin ko pa din sa inyo na i-backwatch na lang yung mga previous ko na content kasi andun lang yun. Hanapin nyo muna. Pag wala kayo mahanap, that's the time na magtanong kayo sa akin. Wala kayo mahanap ba na kasagutan sa mga katanungan nyo? So, panoorin nyo muna yung mga vlogs ko before para naman masagot yung inyong mga questions, yung mga ganun. Okay? So, guys, thank you so much. Para dun sa mga excited mag-apply, kasi maraming nag-PPM, excited sila na mag-apply papuntang Turkey. Sino ba naman ang hindi ma-excite guys, diba? Na malaki yung starting doon. So, pag pinalad tayo na makapunta doon, isang contract lang, sigurado, malaki yung mababago. As long as gagamitin lang sa maayos yung maging wise sa paghawak ng pera. Kasi, hindi basta-basta ang pag-abroad guys. Okay? Yun lang. Gusto ko lang i-share na ako matagal ako nag-abroad, pero hindi ako tumatagal tumatagal sa isang bansa. Siguro ang pinakamatagal ko is nung nag-Cyprus ako, 4 years. Kasi ayoko namang i-spend most of my time doon guys. Gusto ko pa din na from time to time umuwi ako, nakakasama ko yung mga anak ko, nakasama ko din yung apo ko, and then balik naman ako ulit if my chance, yung ganun. Pero dun sa mga nag-abroad 10 years straight, 20 years straight, I am so proud of you. Kasi hindi po basta-basta yung ganun ka-straight. Okay? Kasi ako parang hindi ko kaya guys. Yung 4 years lang ang pinakamatagal ko. Uwi ako ulit, nagpahinga ng 2 years, pahinga ng 3 years. Nung nag-Hong Kong pala ako, share ko na lang patalastas. Nung nag-Hong Kong ako, after ko pala nag-Hong Kong, umuwi ako at nagpahinga ng 3 years bago ako nag-Cyprus.
And then, after ko nag-Cyprus, umuwi ako at nagpahinga ng 2 years. Pumunta ako ng Romania. So, after ng Romania, guys, umuwi ako. Wala na kasi ako talaga planong bumalik. So, after kong nag-Romania, 1 year lang. 1 year lang yung pahinga. 1 year lang yung pahinga, guys. Apply na naman ulit. Parang, may chance pa naman siguro na bumalik. Kaya, balik muna. So, yun, parang napapahaba na yung aking kwento sa inyo ngayon. Basta yun lang, excited lang ako na i-share sa inyo na may schedule na ako for OWA. So, thank you so much for watching my video today. Kita-kita po tayo ulit next time.